Ang Ibong Adarna. Noong unang panahon, namuno sa kaharian ng Brabania ang mabait na si Haring Fernando. Isang gabi, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip. Mula noon ay nagkasakit siya ng malubha. Sinabi ng manggagamot na tanging awit lamang ang mahiwagang Ibong Adarna ang makapagpapagaling sa hari. Mga anak ko, tila unti-unti nang hihina ng aking katawan. Huwag kayong mag-alala, Ama. Hahanapin ko ang Ibong Adarna. Rin ako kung kinakailangan. Gagawin kong lahat upang kayo gumaling. Mag-ingat kayo. Mahirap ang paglalakbay na inyong tatahakin. Isa-isang nagtungo ang magkakapatid sa bundok Tabor kung saan naninirahan ang Ibong Adarna. Napakahaba ng ating nilakbay. Magpapahinga muna ako. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Don Juan. Bago siya umalis, binigyan siya ng matandang ermitanyo ng payo. Magbaon ka ng tinapay at dayat. Hiwain mo ang palad at pigilan ang antok sa sakit ng sugat. Hindi nakatulog si Don Juan. Nang dumumi ang ibong, naiwasan niya ito. Sa wakas, nahuli ko rin ang Ibong Adarna. Sasama ako sa iyo pag gagamitin mo ang aking kapangyarihan sa kabutihan. Dinala ni Don Juan ang Ibong Adarna sa palasyo. Natagumpay ka! Ibong Adarna, maaari mo na pong awitin ang himig mo. Habang umaawit ang Ibong Adarna, unti-unting gumaling ang hari. Himala! Nawala ang aking karamdaman! Patawad kapatid, naging mainitin kami. Pinapatawad ko kayo, mas mahalaga ang pamilya natin. Muling naging masaya ang kaharian ng Brabania. Napatunayan ni Don Juan na kabutihan, katapangan at pagpapatawad ay higit makapangyarihan kaysa inggit at galit. Ang tunay na bayani ay may mabuting puso. At ang kabutihan ay laging nagdudulot ng kapayapaan. Ang kabutihan, katapatan, at pagpapatawad ang tunay na yaman ng isang tao.